Nandiyan na ba yung file? Yes, sir. Na-share na ba? Yes po, yes po. Sige, hanapin ko muna. Stove yun yung about biomass stove. Yung title niya pa lang, sir, ang nakikita yung screen nyo pa lang po sa... yung screen pa lang. Pero biomass stove, no? Yes, Hindi sir. pa. Opo. Biomass stove na po. Sige, i-bang ko na lang siya para slideshow. Okay po. So, andyan na. Okay na. Okay na po, sir. Sige. So, yung next topic natin is biomass. So, this is particularly on a biomass stove. So, pag sinabi kasing stove, hindi lang naman pambahay. Pati yung ginagamit sa mga processing plant. Stoves din ang ginagamit yan. Kaya lang ngayon, because of the development, may mga tinatawag na gumagamit na sila ng mga boiler, steam, yung mga ganun. Okay, pero sa cottage industry, usually makikita nyo pa rin itong mga biomass stoves for processing small scale lang naman ng mga food, no? Okay, so biomass stove. So pag pumunta tayo sa stove, pag sinabi niya, solid burning device yan, okay, which is produced by direct combustion or gasification. Itong dalawa to, gasification process. Okay, so makikita ninyo, iba yung quality ng flame because it uses a gasification principle para mag-produce ng heat. Okay, about 30% of energy is consumed for domestic dito sa Pilipinas. Then, ito yung mga survey nila. Sabi nga, by the year 2022, malapit na. Almost, anong tawag dito, yung demand at saka yung supply, mag-meet na sila. Kakailangan natin mag-develop ng yung mga technologies, especially using renewable energy to generate heat for cooking, steaming, frying, and many others. So some definitions. So improved cook stove pertain to solid biomass fuel burning system which heat is produced by combustion. Okay, for immediate use in domestic cooking. Pag sinabi naman natin improved stove, kasi pag sinabing cook stove, pangkanya domestic. Pag improved stove, so malakihan na to. Biomass fuel burning system can be used for numerous applications such as cooking, food preservation, drying, domestic heating, and other heating applications. So mga preservation ng food, so inihit pa rin yung mga bottles, etc. So they are using stoves. So meron pa rin yan sa mga ngayon, no? Yung mga small scale food processing, sabi natin, small scale ng mga plants. So you can see here, so ito direct combustion stoves, direct combustion, then this is gasification process. So makita nyo yung difference. Okay, bluish flame yan. We developed that in Vietnam sometimes 10 years ago. And then pag sinabi natin biomass fuel, denote solid biomass either straw process from form that includes fuel wood, charcoal, agri-residues, briquettes, and others. Okay, so marami yan. So pag sinabi natin fuel wood, yan yung wood na mga wood sticks, kinukuha natin, yung mga kahoy. Siyempre pag charcoal naman, sinabi natin, nakba na yan, na-carbonized or na-pyrolyzed. So many agri-residues are available as biomass and briquettes, no? Ginagawang briquettes, so dinidensified. So these are manufactured na, almost manufactured fuel, kaya medyo may cost yan siya. So we have the term combustion. So meron tayong heat transfer, fluid flow, material science. So these are three mga principles or mga studies that we need to know, or principles na dapat malamin natin when we are designing stoves or later on furnaces, yung mga malalaking system na. So ito yung mga development ng mga improved cook stoves, no, worldwide yan. Makikita ninyo may mga gumagamit na ng fan, small fan, to supply the amount of air. So nasabi na sa inyo, air is necessary. So required sa combustion. Without air, wala talaga. So pag kulang ng air, mausok. Pag too much air, hindi naman siya magkikindled or makapan yung flame. Then meron pa tayo ito, yung mga rocket stoves na mga development sa mga gasifier stoves like this one sa India. So makikita ninyo,
Iba-iba lang na klase ng stove. So, medyo control na. Pero these sizes are mostly pang household. This one, household din to. Okay, uses of biomass stoves. Pag sinabi natin stoves, anong mga application niyan or uses? Common uses, boiling. So, i-raise yung temperature up to 100 degrees C, yung mga ganon. No? So, i-boil lang siya for a purpose. Siyempre, kailangan natin may sterilize, kailangan natin ma-cook siya kasi at 100, then below that, meron tayong pasteurization na process din na ginagamit below 100 degrees C. Then we have frying. Pag frying, medyo matastas yan. So makikita ninyo sa mga fast food na ganon centers or ginagamitan itong mga frying. Even mag-develop pa naman vacuum fried products. So kailangan pa rin ng stoves. No? Then pressure cooking. So tinataas yung temperature. So using katulad nito pressure cooker na sealed talaga para ma-pressurize to soften yung mga food na pinaprocess. So we have baking, siyempre baking kanyan sa production ng mga bread, grilling, then mayroon tayong steaming processes. So those are the different applications. No? Marami pa. Kaya lang, pag lumalaki yung mga process operation na gagawin, so gusto nila well-controlled, papasok na sa furnaces to produce steam, and this steam is used to heat yung mga pasteurizer, sa mga food processing plant, mga jacketed kettle, yung mga ganon. So, kailangan pa rin ng kaya lang those are cooker or stoves that uses other form of heat. So, classifications according to function. Meron tayong mono, multiple. Pag according to burners, may single, double, triple. So, maraming burners, no? Makikita ninyo yan. So nagagawa na rin yan sa mga biomass cook stoves or biomass stoves, no? Yung mga triple or four burners, pwedeng gawin yun siya. Then construction, mayroon out of metal, ceramics, clay, fired clay, bricks, cement. And then for portability, mayroon yung fixed, hindi nyo na talaga ma-move yan. Then meron man mga portable. So kung gusto nyo ilipat yung location niya, pwede nyo magawa yan. Type of fuel, we have fuel wood. So ito yung kahoy. We have charcoal, ito yung huling. Granular agricultural waste, yan yung mga husk, rice husk, coconut husk, etc. Briquette, meron tayong mga briquette biomass, yung in a briquetted form or a pellet form. Then meron tayong tawag na dung. Sa India, marami ito application ng dung. Kasi tinutuyo lang nila yung manure ng cow manure. Then pag dry na yun, pwedeng gamitin na sa fuel for cooking. So ginagawa yan sa mga rural areas sa India. So according to function, so pag sinabi natin mono stove, so isa lang yung kanya. One purpose lang. Okay? So pag sinabi one purpose, kung for cooking lang, hindi ka pwede mag-frying. So mahirapan ka na. So pag sinabi naman natin multifunction, pwedeng grilling, pwedeng broiling, steaming. So ito yung mga hot plate na tinatawag. Yung pinapainit yan yung plate. So pag mainit na yung plate niyan, so ibig sabihin parang may heat exchanger. Ito ngayon yung heat exchanger. So pwede ka mag-boil, pwede ka rin mag-fry, pwede ka mag-grill. So magagawa mo yun dito, mahirapan ka na mag-grill. Then according to the number of burners, meron tayong tinatawag na single burner. So like this one, meron tayong double burner, meron tayong triple burner. So this is a double burner. Sindihan mo lang yung isang side niyan din. Yung excess heat nun, pupunta na lang yan doon. So it will cook two pots at the same time. Pwede niyang mag-do ng cooking. So ito, double burner. This is a gasifier. So gasifier naman kasi na stove, pwede ka magtatlo, pwede ka mag-apat, o gusto mo ng 8, pwede din yan siya. Kasi gas na yung lumalabas out of biomass. Okay, so may mga different numbers, pwede yan. So mga yung mga tinatawag na yung mga cottage industry, marami silang niluluto at the same time. So pwede yun siya. So according to materials of construction, meron tayong fired clay, meron tayong clay stoves, meron tayong brick stoves na tinatawag, and ang common na nagiging popular ngayon is yung metal stove. Okay, so ayan yan siya. Okay, example.
So ito, brick stove. So makita natin concrete or cement stove. Pero hindi ito pure concrete. Hinahaluan niya ng silica. So usually ginagamit naming silica dito kung gagawa kang ng stove is yung Rizal ash, no. Kasi pag tumas ang silica, hindi naman magka-crack yung concrete. So makikita niyan. So maraming innovations magawa. So pag naintindihan niyo lang yung mga principles behind, naintindihan niyo yung mga materials, yung mga ganon, heat transfer, then makaka-develop kayo ng technology. Then makakatulong yun sa community, yan sa inyo, kung saan man ang calling nyo, saan man kayo na-assign. Then according to portability, so meron ka kahit fixed stove. So siyempre pag fix yan, dyan na yan siya. So this is an example nung parang drawing lang to, pero ginagamit to sa mga ASEAN countries, no, pagluto nila ng tinatawag lang palm sugar palm, okay? So niluluto nila, gumagawa silang sugar out of this stove. So magkabilaan yan, ito yung chimney. So ang role ng chimney is to create suction. So yan yung bakit may chimney. Other than dini-discharge niya yung mga flue gases outside the facility or kung sa residential house. Pero at the same time, it creates suctions para magkaroon ng movement ng air para sa combustion dito. Kasi nga sabi ko sa inyo, without air, walang mangyayari dyan sa combustion. Kaya pag mausok yung inyong system, yung mga dinidesign ninyo, ay kulang ng air yan. Kung ayaw naman sumindi yan, ang lakas-lakas ng air, too much na yung air yung apply natin. So you need to control something, provide control. So pag portable naman, malilipat-lipat yan. Maski concrete yan, maliit lang naman yan, nalilipat-lipat yan. Isa lang yung sindihan nyo, dito nilalagay yung fuel, yung excess heat or flame, pupunta lang yan doon sa kabila. So according to fuel, meron naman itong charcoal, merong wood fuel. So this is an example of wood fuel. Ito, clay lang naman to, hard clay, no? So nagagawa to. Kaya lang, siyempre, ang cost to produce a hard clay, mas mura kasi gumawa ng yung masitera ba? Kaya tawag nila yung lalagyan ng mga tanim. So ito kasi may mga shape na hinahanap. So medyo mag-spend ng time. Kaya may mga pricing din yan siya. So this one is from Japan. Japan yung kanyang maganda yung kanilang tawag dito, insulation. So makita nyo yung burning nung charcoal. Then no-notice nyo kung maganda yung firing ng mga stove. Yung charcoal nila dyan pumuputi. Lumalabas puti. So ibig sabihin, totally, yung burning efficiency ng system ng stove mataas. Okay, this one is a briquetted or briquette stove. So para sa mga maliliit yung mabababang heating value ng mga biomass like agri-waste, mabababa yan. So ang pinakamagandang gawin dyan is i-revise yung shape. Huwag kayong gagamit ng mga pillow shape o yung mga round shape na tinatawag nila. Mahirapan yan kasi sa experience ganun ang nangyayari. So hindi nyo mababurn maigi, hindi nyo makukuha yung pag gagamit kayo ng ibang klaseng shape. Ang most suitable shape is yung ganitong tinatawag na mga honeycomb briquette. Okay, so honeycomb briquette, sa China ginagawa nila to. Okay, pinahalo lang nila yung low quality coal with clay, no? So mababa yung heating value because of the effect ng clay, yun yung nagiging binder. Then pag titingnan ninyo pag sumindi ganito yan siya. Kaya naluluto pa rin kasi isipin mo yan, yung init niya nagbibigayan lang sila diyan. Within that parang opening na yan, holes na yan. Kaya sabi ko, tama nga, may mga low quality at mga low heating value ng mga fuel. Kailangan mga honeycomb type briquette yung fuel na gagawin. So ito makita nyo. This one is an example of pellet. So ito marami naman itong mga wood chunks na makikita nyo sa mga furniture shops o kung saan yung may mga wood pressing makita kayo. So magamit nyo directly as fuel. Ito naman, pellet na tinatawag. Yan yung briquette. Ito sabi ko parang pillow shape. Ito yung honeycomb. Meron pa yung mga round shape. Meron pang solid na cylindrical na solid. Ito naman, raw risas. Ang maganda sa risas kasi almost even yung sizes. And maliliit siya. So if you do gasification, pwede. Pero direct combustion is okay sa direct combustion. Kaya lang, syempre, in direct combustion, CO2 emission, marami yan .
So pag ginasify nyo, bababa yung CO2 emission, at least magbabawas siya, then makaka-capture nyo yung mga carbon, may babalik nyo sa soil yung carbon pag nag-gasification tayo. Sa pellet, yung advantage ng pellet kasi may pwede nyo i-mix yung different kinds of fuel. So magkakaroon ng, i-blend niyo yung low quality ng mga fuel or low heating value with the high heating value, then makakuha nyo, uniform na lahat yung fuel na magagamit nyo. Kasi pag iba-iba din yung heating value ng fuel nyo, magbabago-bago din yung energy na i-release niyan. So ganun yung problem. Kaya ngayon, nauso na to sa Asia, no? Saka South America, Europe, pumapasok na lang din sila sa pelleting because through pellet, mas cleaner fuel ang makagawa na. Kaya lang may cost kasi ang pelleting kasi didensify ninyo, i-mix ninyo, kung malalaki yung size, i-reduce nyo pa. So yun, kaya lang magiging available sa market, madaling maging available siya kasi naka-place in a container, sabi natin na plastic sack nakalagay siya. So mabibili na yan sa mga urban areas. Sa rural, hindi na kailangan nito kasi may mga raw mat naman na doon sa rural areas eh. But in case of mga urban areas, ganito yung magiging kanya. So ito yung rice as resource sa Pilipinas. So when we design furnace or biomass cook stove or stoves, so dapat alam natin yung available fuel kung ano ando sa area. Kasi pag nag-launch ka ng ganyan na wala namang fuel available, then sometimes yung stove design is specific kung ano fuel. So mahirapan tayo. So makita nyo meron yan. So available yung mga information, madali nyo nang makita yan ngayon. Fuel heating value, so dapat meron din tayong knowledge about mga heating value. Sino bang mas mainit yan? Kung available ba yan, ilang megajoule per kilogram yan. Okay, so convert nyo lang din naman eh. Wire, shell, yung mga karakteristik niyan. Kasi pag hindi nyo alam yung mga karakteristik nilang paano sila mag-behave sa burning, mga heating value, etc., then problema kayo kung bakit ayaw mag-function doon sa target ninyo. Kaya dapat may understanding tayo. Ganun naman talaga eh. Kailangan natin ng full understanding ng mga bagay na ini-specialize natin para makakagawa tayo ng something na makakontribute. Okay, pero sabi ko nga sa inyo, ang understanding, knowledge, sa wisdom, nanggagaling lang yun sa taas. Kaya isisik ninyo yun. Pag di nyo sinik yun, mahirapan kayo. Okay, according to type of grate, meron tayong flat grate. Ito lang yan, flat lang yan siya. Okay, ilagay mo yung fuel dyan sa loob, then yung air, because of this design, minsan, pag nakuha nyo yung sikreto dito, may design yan eh. It will create ng mag-i-inject siya ng air dun sa fuel. Pag ininit mo yan, ano nga mangyayari? Bibilis yung bibilis yung airflow. Papasok dyan. So, may design din yan ng grate. Kuminsan. So, ang flat, ganyan lang yan. Kaya sinabi siyang flat grate kasi yung kanyang pagka-position doon sa stove is flat. Pag sinabi natin step, ganito yan. Yung common na nakikita nyo noon. Pag sinabi natin step grate. So, parang hagdan. Okay? So, dyan po flow yung fuel, like rice husk, ilalagay dyan. Kaya lang, magkaiba fuel nito kasi this is for granular. Pero pagdating mo dito, pwede dyan yung mga solid na, tawag dito, yung mga uling yan siya. Okay? Solid ang ilalagay mo. So, yan yung pitted dyan. Kasi even sa stove, when you design stove, pag sinabi mong uling, that is for radiation. So, kung radiation yung ini-emit yan, dapat mas malapit yung pot dyan. Okay? Kasi kung malayo yung pot nyo, ang radiation kasi mas malakas ang radiation kung mas malapit siya. So may mga ganun yan siya. And even yung surface dito, dapat mataas yung emissivity para yung heat niya na nare-release, binabalik niya sa fuel. So may mga ganun yan. Dito, may kita nyo, this is just a step grade stove. So anyway, wala namang problema. Marami namang ways eh. Pero pag kailangan nyo na mag-conserve ng fuel, so, kailangan nyo i-maximize yung potential ng fuel na yan. Here, makita kayo sa likod yan, minsan may mga butas. Okay, so anong role ng butas na yung sabi ko sa inyo, secondary air. Okay, so this is an step grate. Ito naman yung center tube. So, makikita nyo to, like, sa maraming sugar bagas, ganito ginagamit. No? Sa Negros noon, one time, nagluluto kami, ganito yung ginagamit yan. Ilalagay mo dyan, lagyan mo ng bote, then isisiksikin mo ng sugarcane bagas,
Then hilahin mo yan, lagyan mo ng isang kahoy dito. Then this is a center tube. Yung maganda naman, pag maubos mo yung isang ganito, isang load din, gagawa ka naman ng another. So simple lang kasi container lang yan. Plus butasan, lagyan mo lang ng kwan yan eh. Lagyan mo lang ng tube, tsaka isiksikin doon. May tube ka rin dito. Pag nasiksik na lahat, tanggalin mo lahat. Then tuloy-tuloy ng lutuan. So ganun ka-simple yung mga stove. Siyempre, may kanya-kanyang gusto sa tayo, yung mga ayaw natin yung may emission. So, kung paano nyo susolve yan. So, what's my understanding kayo siyempre sa fluid flow, heat transfer, combustion engineering, etc., material sciences. So, makaka-design kayo niyan. Hindi nyo naman kailangan kunin yung kurso na yun. Magbasa lang kayo, makukuha nyo na yan. So, kasi pag in-enroll nyo pa yan, maubusa kayo ng time. So, itong conical grate, ang shape na yan, kaya tinawag siya conical grate, parang step grate, kaya lang cone yung sa loob. Okay? So, ganun yung conical grate. Then, according to method of supplying air, meron tayong natural, chimney, force fan, or blower. Yung usong-uso ngayon yung fan and fan. Kasi available naman yung kuryente. Hindi nyo na makikita gumagalaw yung kontador nito pag ginamitan yung malilit na fan na ganyan. So, pwede din yan yung mga solar or basta may battery ka, pwede nang maran. So, may fan cam. Ito natural. So, ba't sinabing natural? Kasi pag nilagay yung fuel dyan, siyempre, sindihan mo, magkakaroon ng movement yung hot air or yung flue gases lalabasan yan, pasok din yung air dito. Natural lang yun siya kasi temperature difference, no? So, meron siyang a certain height. Di naman siya pwedeng dikit na dikit din or one. And this is hindi to charcoal, fuel. Ito, with chimney. So, ano role ng chimney? So, yan din yan. Almost similar yan. Kaya lang ito mas malakas yung suction. Kaya pag malalaki yung setup, naglalagay na sila ng chimney ganito. Okay, so halimbawa mga institutional stoves na yung kailangan natin like mga restaurant, mga anong tawag ito, yung mga sa mga jail, yon, mga institutional yan, mga school or kung saan mga centers, gano'n. So meron na yung mga chimney na designs ng stove. So basic part ng stove. So we have a firebox. So kung saan binaburn, whether a pothole or rim, then chimney. So ganito yan. So ito yung combustion chamber or firebox. Then tatakbo lang yung init yan doon. Hihigupin niya ng chimney, kaya lang may control or damper. Okay, so dito may control din yan. So may design yan dyan sa loob in such a way na buboil ito. Kasi kung hindi properly design yan, so magtataka kayo, kumukulo na to, ito maligam-gam lang na andyan. So, kung gusto nyo kumulo yan, yung naandito, so may design yan dyan. So, dati hindi ko rin naintindihan yan. Nakala ko basta lang magbutas ka dyan. Yung pala may mga technique din, no? So, ito example. So, water tank heater. So, dinisign ko to last time. Then 3 burner, then risal, may feeder, may firebox, may platform, may control dito, may chimney. So, T-chimney pa nga to. So, magagamit mo to boil. Tawag ito yung mga water. So at the same time hindi to boboil yung isa kung hindi eksakto So it needs understanding bandang huli na kailangan pala may gagawin dito. So the same true with 3 burner na stove, okay? So may pan pa yan, nakita nyo, blower to supply the air para sufficient yung air na supply. So this one is not only for suction. Ang role nito is to deliver to discharge flue gases kasi yun naman ang magsusupply ng air for combustion. Then ito yun siya kung titingnan ninyo sa loob. Okay, so may blower, then merong firebox, dito sa ilalim yung has-been, screw feeder kasi risal na ilalagay mo. Kakamay na lang yun. Then meron tayong mga baffles, connecting tunnel and damper na tinatawag. So, stove efficiency. So, makikita natin na pag open fire stove, yan yung mga 3-stone stove. Alam niyo ba yung 3-stone stove? Tatlong bato lang yan. Okay, patong yung ginagamit sa Boy Scouting kasi nasa forest mga open fire. So, ganun lang makukuha natin. Ibig sabihin, sa 1 kilo ng rice, 1 kilo ng wood, so 11 ilan lang to. So, mga 100 grams lang ang makuha ang na-use na ano tawag ito na energy out of 1 kilo na stove. So pag-improve, tumataas naman, okay? So that's why we need improved cook stove kasi
Pag gumawa tayo ng improve one, edi malilessen natin yung fuel. Sa demand na lang na, saka supply and demand, paubos yung supply natin. Laki ng demand. Kailangan natin na increase yung efficiency. For charcoal, ganito yan. 2 to 9 lang yung charcoal stove natin, yung mga hindi improve na charcoal. Pero pag na-improve na increase. Pero may loophole dito sa charcoal During charcoal production, malaki na yung na-lost. So ilan ba makukuha mong charcoal out of 1 kilo na wood? Usually, pag nag-charcoal ka, mga 30% lang yan siya. So 30% lang nung 1 kilo nilagay mo, magiging charcoal. Pag ginamit mo pa, di babawas pa. Kaya yung energy available sometimes hindi ginakuha. Ina-advise yung charcoal stove. Kaya lang kasi charcoal, mas malaki yung energy available, ma-stack ng family. Pero kung titingnan mo sa energy, mag-analyze ka ng energy, much better kumuha ka na lang ng raw fuel kaysa i-charcoal mo pa siya. Then another thing, pag sinabi lang charcoal, may problema ng emission ng CO2. Pag hindi maganda yung charcoal na stove na ginagamit natin. Kasi during combustion, may CO2 emission yan. Maraming carbon kasi yung charcoal. Okay, so we can talk about that later na lang yan siya. Yung specific energy consumption natin, ito. So ito, mga data lang naman yan So based on sa mga activity na nagawa ko before, plus yung mga data na nakakuha ko. So ito yung mga requirement kung ilan yung energy consumption. So from here, makakalculate nyo kung ilan yung energy or design power ng stove na gagawin ninyo kung mag-estimate kayo. No? So ano kalaki yung stove, yung mga ganon. Then energy requirement for cooking, ito data to na naging available. Mas nakuha ko sa isang info. So specific heat and temperature, total cooking energy requirement. So, yan yung mga information na magagamit. Kasi as much as possible, if you work on development, especially sa mga rural areas, gusto nyo tulungan nyo yung isang country, ma-assign kayo later on sa ibang countries. Then, siyempre, kailangan ninyo ng information. Hindi pwedeng hindi nyo kakalculatin yan. Kasi pag hindi nyo kakalculatin, hula-hula, mahirap yun. Medyo malayo yun. Ngayon, kung nagawa nyo na, madali na. Pero sa una, kailangan ninyong mag-calculate as much as possible. So ngayon, ito yung combustion process. So, na-mention ko na sa inyo last time. Okay? Kung may fuel ka, kailangan mo ng air at saka heat. Okay? So, i-kindle mo to para sumindi yung fuel. Pero kailangan mo ng air. Yung air na ginagamit mo dyan is what we call primary air. Okay? Yung secondary air, pag sinunog mo yan, marirelease yung mga gases na yan. Actually, mga volatile gases yan, naglalabasan. Nag-i-ignite yan. So, nagiging fire. Okay? Maglalabasan yung mga volatile. Fire yan. Kaya kung walang may volatile na gases na naglalabasan, hindi sumisindi, hindi combustible yung gas. Kasi ang combustible na ma-expect dyan is CO, H2, CH4, plus a little of others. Okay? So pag wala yan, hindi yan sumisindi. Maski may usok kayo nakikita. So naglalabasan lang mga hydrocarbons, yung mga ganon. So hindi enough. Ngayon, kung may mga combustible gases na lumalabas, kailangan ma-improve yan. To improve that is to inject another source, yung air. Kung makukuha nyo nga preheated air, mas maigi. Dito, kung preheated air, mas maigi. Pinainit nyo muna yung air before nyo sila in-inject. Kasi pag mainit, mas madaling mag-cause ng ignition kung mainit na siya. Kaya sa ibang mga system, mga furnaces, nakikita nyo, nire-recycle nila yung mga waste heat para magamit for improvement ng combustion. So yan yung combustion process natin, may secondary air. Ngayon yung air required para ma-convert itong buong fuel into gas. So wala nang matitirang combustible gas. Yun yung tinatawag nating stoichiometric air. So tandaan nyo yun. So factors affecting combustion, properties ng fuel, physical, chemical, then fuel-air ratio, ilan yung air at fuel ratio. So may mga estimate, tapos may mga sinasabi silang excess air of 1.5 to 2 is generally recommended. So ibig sabihin ko na compute ninyo, may idadagdag pa kayo. Kaya lang yan, gagawin nyo na in actual operation, actual practice ba? Pag nag-ooperate na kayo, meron kayong bulb dyan na pwede nyo i-adjust siya. Hindi pwedeng walang adjustment, leeway for adjustment. Mahirapan kayo. Kaya kung nag-design kayo, meron kayong pwedeng ma-adjust like airflow, yung mga opening, etc. So, pwede nyo i-close or i-reduce yung
opening. Then temperature. Okay? So ano temperature? Pag ang stove sa furnaces malamig sa startup, yan nagkakaroon ng cold start. Pag cold start siya, mahirap mag-start yan kasi malamig. Iinitin niya muna yung paikot niya. Pero once na mainit na yung pan, yung body ng stove o ng furnace, so mangyayari diyan, madali na mag-ignite, mag-cause ng ignition. Kung ano man mga gases diyan, kung ano man mga solid na diyan, madali na yung sindihan. Then mode of fuel supply, continuous ba to, intermittent o by batch. Then primary and secondary air supply. So namin, so yan. Factors responsible for high energy requirement, heat loss, incomplete combustion, large excess air, masyadong malaki, more moisture in fuel, mas basa ang fuel, mas mahirapan kayong ignite niyan or mag-operate niyan. Kasi pag basa yung fuel, anong mangyari? Pag nilagyan niyo siya ng apoy, yung apoy na nilagay niyo, gagamitin niya muna yun for drying ng fuel. Kasi hindi naman sisindi pag basa So, idadry niya muna yung fuel. So, yung pinasok niyo doon na nagamit lang for drying. Then, pag dry na siya, saka lang yan niya sisindi. Ganun naman siya. No? So, inappropriate size of fuel, masyadong malaki or masyadong maliliit. Yung mga ganun ba? Then wala kang temperature control kung paano mo kontrolin. Then factors affecting the rate of fuel consumed. So bilis ng fuel, pag-consume, type of fuel. So sabi ko sa inyo, kung malalambot yan, like sugarcane bagas, madali lang yan maubos. Pag sinabi mo wood, matagal, lalo na kung chunk of wood or logs ang ilalagay niyo, medyo malaki, dahan-dahan yung firing niyan. Then, conversion efficiency ng stove, siyempre efficiency, type of raw material to be processed, kung ano yung gagawin dyan, quality and quantity of product, mode of operation. So, design factor, we have the rate of heat output, firebox, crate, air, fuel inlet, flue chimney, bubbles, dampers, etc. Ganon. So, points to consider in stove design, siyempre firebox. Dapat enough yung firebox, yung sindihan dito para mamahit yan. Kasi mamaya, malaki pala yung stove, ang dami yung palang lulutuin, ang lit-lit nito, dito palang muna, hindi mo mababurn. Kaya kinakalculate yan kung ilan yung i-raise nyo, ilan yung heat na i-apply nyo. So, ang example yan, kung i-boil nyo water, sabi natin 50 liters, dito 40 liters, edi 90 na yan. Then, kukumputin nyo yung heat of sensible heat, etc. So, makakalculate nyo. So, malalaman nyo kung ilang fuel i-burn dyan. So based on the amount of fuel nilalagay niyo, makukuha niyo na rin yung great area or air needed to be supplied diyan sa stove. Then siyempre magkakaroon ka ng heat transfer. So anong lalagay mong material diyan, etc. Ganun lang naman yung kanyan nung design calculation kaya makita mo mayroon kang blower. Ngayon kung hindi mo kailangan ng blower pero wala kang source of energy, chimney gagamitin mo. Mayroon namang chimney design. Okay? Ang chimney nagdidepende sa diameter at height. So mas malaki diameter at mas mataas, mas malaki yung suction lalo na pag uminit yung chimney kasi the temperature difference between the inside and the outside yun yung magkakos na magkakaroon ng movement, no, flow. So dahil may flow ka rito, sealed lahat yan. So yung air mo papasok dito ay naka-design nito. So this is an example ng operation. So makikita niyo may blower. Ganyan, no. So yan makikita niyo siya. So may mga dampers, controls, yung mga guard, etc. Then may chimney. So formula, design power is equal to 0.7 times PC plus PB. PC is fuel power ng fuel plus yung volatile power. Yan. So ito yung design power sa stove. Okay, so may sample yan last time. Diyan ko nakuha yun siya. No? Ginagamit lang sa Asia para design. Okay, so may fuel consumption rate, percentage, volatile matter. So, nabigay dyan. Then, calculate daw. Okay, wood charcoal stove consume 0.5 kg of fuel per hour. If 95% volatile matter, assume 6,000 kilocalories per kilogram heating value of food. So, design power ng stove mo is 0.7 times PC. C is 1 plus 0.95 percentage volatile matter times 0.5 kg times 6 cents. Malabas siya na 409 kilocalories per hour ang kanya design power ng stove. So average power naman, pag sabi average power, ito naman yung formula.
SFC or summation of fuel charges na nilalagay mo times heating value of fuel in burning time. Okay. So, average power. Kung gusto mo alamin yung average power ng stove mo, so ito yung gagamitin mo. May stove ka na, then alamin mo yung power niyan. Ilan yung power niyan. For example, type of fuel, 5 kg. Net calorific value ng rice is 3,000 4 hours. So, average power is 5 kg times 3,000 kcal per kilogram. Divide by 4. So, 3,750 kcal per hour. So, from here, makukuha mo na yung ano mo katagal i-boil yan. Okay, kasi yung boiling time is kukumputin mo yung sensible heat. Okay, so sensible heat, then i-divide mo. Ang time mo is yung hour. So, malalaman mo. Okay, kung ano katagal magbo-boil. Then maximum power, so may formula din siya. Then maximum power is tawag dito. Ito yung Pmax mass of food, specific heat of food, final temperature. Okay, then stove efficiency. So 2 liters of water to be boiled in stove. The desired time to boil water is 20 minutes. If the initial temperature is 28, etc. Then your Pmax is 2 times yan. Actually, this is sensible heating calculation. Yeah. Then divide nyo na itong labas na is 2,880 kcals per hour. Meron yan dyan sa handout na pinadala sa inyo. Okay, so nandyan yan siya. So fuel bed area, then area of the fuel bed, design power, may power density ka. So kilowatt meter square na labas para sa area of the fuel bed. Kasi kung ang fuel bed area nyo maliit, matagal din siya magpan. Maliit lang din yung kanyang area na pwede nyong i-burn yung fuel. Yeah, meron tayong fuel bed area. Then fuel bed height. So ito naman ang fuel bed height. Okay. So may mga formula na pwede nyo magamit. And so iba-ibang fuel, iba-iba din yung kanyan, yung height of fuel bed. Kasi kung maliliit siya, di siyempre hindi ka anong kwan. Pag malalaki siya, hindi nyo rin may papasok yung kwan yan. So may kwan. Volumetric airflow rate. So ito naman yung airflow na kailangan. Ano kadaming air na kailangan to be burned doon sa kwan. To be used for combustion. So ito yung formula, area times height raised to 1. And then may iba pang mga estimates to or calculation para nyo makakuha. Okay, so ito, example lang to na pwede nyo magamit to calculate. So area of the firebox, meron kang area ng firebox, yung paskuan niya, height of the air entrance, then air temperature, fuel bed temperature. So may delta T siya dito na ginagamit. So this is an example, a direct combustion biomass cells to be designed to provide 1 kilowatt T heat energy for cooking. So pag 1 kilowatt, ibig sabihin, mga 4 na kabilya yan. Kasi 0.25 ang per household, per person. Okay? So mga 4 na member ng household. May power density ng pellet fuel, 70 kg per hour per meter square, etc. Given dyan, may thermal efficiency stove, may heating value of pellet fuel. Then, pipanap sa inyo yung area ng grate, airflow of the drop-off pan, power output. Okay? So, airflow and drop-off pan. Kasi nabibili nyo yung pan na yan. Actually, pag binili nyo yung pan na to, meron niyang pan eh. Meron niyang, tawag dyan, yung specification. Ilan yung airflow at saka ilan yung pressure. So, makita nyo, mas yung mga pan, pag pumunta kayo, sasabihin niya kung anong airflow, ano yung pressure drop. So, meron yan. Kaya lang minsan di tayo particular dito, hindi natin titingnan, basta may mailagay diyang landapan, ganon. Next sa pag-practice nyo ng profession, so magkuha na kayo na naka-quantify nyo, kasi nga engineering hindi naman, engineering tayo, hindi dapat alam ninyo yung mga ganon. So, yun siya. So, ito yung calculations. No, may sample yan sa inyo, fuel consumption rate, ilan yung area ng grate. So, 0.01 meter square, malit lang yan. Okay, 0.01, ilang centimeter by centimeter, bakuan lang yan 10 centimeter lang yung diameter niyan, mga ganon. No, ito nga, nung kinalculate yung 0.11 meter, so 11 centimeter lang yung diameter, lalagyan niya. Then, may airflow rate ka, may BF ka, airflow, kung ilang airflow, then height ng fuel mo, yung mga ganon. Then, ilan yung power output. Okay. Then flame height, meron din. So, this is semi-theoretical.
equation. So pag may flame micron ka, may constant ka na power output ka raised 2.4 sa mga may flame height approximately. So kung fire rate, with fire rate, without fire rate, ito yung coefficient. So cooking time, ganun din. Cooking time, 550 times the mass of food. So ilang kilo ng food yung ilalagay mo dyan. Actually, this is yung heat of vaporization ng kanyan. Ng generator na yan, heat of vaporization yan. So, ma-estimate mo rin yung cooking time. Pero sa practice, sa actual, lalapit ka lang pero hindi makuha exactly kasi iba-iba food, iba-iba din yung condition. Then, ito yung measuring stove performance. So, this is an example of measuring stove performance na kinandak namin noon way back 19 na 89 siguro sa Iloilo to eh. Okay? Ito naman sa US, sa Provecho Research Center. Ito yung test lab nila. No, nag-conduct din kami dito ng testing kasi nga na-involve ako sa stove. So, ito may mga particulate emission, mga CO2 emission, etc. So, kailangan may mga info kayo na ganon. At least may understanding na, hindi lang pala boiling yung tinitesting dyan. Marami pa pala na information kasi kung nag-specialize kayo sa ganyan. So, may mga laboratory test na kinakandak. So, this one, kita nyo. Test run doon. So, Aprotech Lab. Yan. So, tinitesting, boiling test lang lahat yan. Ito naman, boiling test sa kayong particulate emission sa behavior of cook, variety of cooking tasks, yung mga ganon. Sa Aprovecho Research, sa Oregon ito. Okay. Then, parameters to measure power output, fuel consumption, boiling, etc., burning rate, yung mga ganon. So, once you know that, madali na rin doon sa mga furnaces kasi almost parehas din yung mga furnaces. Kaya pag nag-design din ng mga furnaces. So, may mga parameters almost similar din siya sa stove. So, yun siya. Okay? So, next is a formula. So, meron tayong fuel consumption rate, rate of fuel over time. Then, power density, FCR over area of rate. So, ilang kilogram per meter square. Yan, power density. Then, overall efficiency. This is sensible heat. Ito, sensible heat. Ito, heat latent heat naman of vaporization. So, kunin nyo sensible heat saka latent heat of vaporization. I-divide nyo ng power input. Ito, power output to. Ni-raise mo yung temperature ng tubig to 100 degrees C. Then, kumulo siya, nabawasan ng tubig. Ito yun, nag-evaporate sa yung heat of vaporization ng water. Then, divide nyo ng EPA ng fuel na pinasok nyo sa heating value. Kuha nyo efficiency ng stove. So, at the end, ano nga yung efficiency ng stove? Pag improve stove, maganda na makakuha ka ng 40. Karamihan niya, mga 20, 30. Yan. Pag nakakuha ka ng 40, magaling. Okay? So, ganun yan siya. Bakit natin taas yung efficiency? Kasi nga gusto natin yung ma-maximize yung use ng fuel. Ang demand, madami. Ang supply kumukonti. So, kailangan ninyo ng efficiency. Other than efficiency, meron pa tayong mga environmental consideration, yung mga emission sa atmosphere. So, yan pa yan, yung ma-encounter ninyo later on pag nagpa-practice na kayo. So, this is an example problem. Meron kayo dyan. Then, medyo mahaba ang calculation. So, hindi ko na madidiscuss sa inyo. Then, yan. So, this is in Bulacan. Sometimes 20 years ago. Yan. So, training 2 burner stove. Yung train sila kaya paggawa ng mga using cement. Pwede yung cement, haluan nyo lang ng silica. So, this in Indonesia, 3 burner stove. So, gasifier. Nakikita ninyo. So, yun dyan. Then, meron tayo dito sa Pilipinas. May bisitang mga Indian. So, gumawa ng pellet stove. So, yun yan siya. So, magkakaroon kayo ng involvement dyan. Stove lang yan. Pero, lumalaki yung involvement yun dyan hanggang makagawa na kayo ng malaking projects. Kaya ni-encourage ko kayo na whatever yung calling nyo, gawin ninyo. Then, know yung part nyo para makuha. And that's all for this stove. Thank you and God bless. So, open ako sa question. May question ba? Hello, may questions kayo?
Wala siguro ah. Mukhang wala pa po, sir. Oh, sige. Di punta na tayo sa questions and problem. Ako naman Yes, yung mag-question. Ako din yung sasagot. Ilagay nyo na lang yung one. Yes, sir. Sige Tama po. yung pre-test. Parang nag-pre-test tayo niyan, di ba? Sir, may question po dito Oh. isa. O sige. From BSU, Fred BSU is Benguet. Benguet. Opo. Akala ko Sir, Bulacan. No? Opo. State. O, sige. Sir, about po sa fueled stove po. Saan Oh. po mostly nagagamit yun, sir? Yung cooking na kwan, siyempre sa frying hindi nyo magagamit yun. Sa India kasi, nakita ko yun, dang yung fuel. Di ba maraming cow doon sa India? Bawal yung galawin yung mga cow doon, di ba? Yung mga cattle, o dang yon. So yung dang na yun, dinadry pa nila yon. Pero sa rural areas lang yon ginagamit. Pagka dry na, sisindihan mo, minsan may gas pang lumalabas doon. Parang biogas. Minsan makikita nyo. So ginagamit as fuel, cooking ng kwan. Dapat yung kettle nyo, may naka-close yan. Sa kapag dry yan, wala nang amoy yan. O, kala nyo ba? Parang grass lang yan na dinry. Alam niyo naman yung animal dung na kwan, mga cattle, karamihan naman yan isa grasses yan. Oh. Yes, Mayroon sir. pa ba? Okay naman. Nakuha nyo na ba yan? Nakala nyo hindi pwede gamitin fuel? Marami. Pag kayo na-assign Yes, sa ibang sir. countries, akala nyo Pag ba? natuyo yun, sir, Parang pwede damo ng lang yan gatong. Gatong. Dito sa Pilipinas, itong ginagamit din yan. Naalala ko, elementary kami. May nakita akong ganyan ginagamit din yan. Nung elementary kami, that was ano pa yung 1960s, Yes, sir. Meron pa nga, 70s. sir, nag-try dito na estudyante, thesis, I think ang kinamit niya ay yung goat. Pwede man goat pellet. Yes, sir. Parang Opo. pellet siya. Pwede naman yun. Innovation lang yan Yes, sir. So, ano pa? Doon kailangan yung mga engineers, mga innovative dapat kasi ma-encounter yun yung mga condition na hindi common. Yes, sir. Okay? Pwede din siyang i-pelletize. Pelletize. Storage. For storage. Kita nyo yung kape. Narinig ba kayo ng kape na kinakain ng pusa? Tapos yung kanyang nire-release yun yung ginagawa nating kape. Yes, sir. Opo. Masarap yun. Hindi Di pa ako, ba? sir, Pero pag naintindihan nyo yung process, hindi naman yung nilabas nila yung niluluto. Okay? Kasi namimili nga yung mga musang ng ganun. Sa Vietnam, madami nun. Next, meron pa ba? Parang wala na po, sir. Sige, punta tayo sa questions and problem. Number 1, solid carbonaceous material is biomass. Number 2, biomass has generally lower calorific value of letter A, less than 5. Then solid biomass fuel burning devices for domestic cooking is cook stove. Pag domestic, cook stove. Pag mga industrial, mga institutional, tiyatawag na yan na stove. Okay? So, institutional stove, industrial stove, yung mga ganun ang tawag niya. Percentage primary air requirement for combustion is around 80%. Okay? 20% lang yung sa secondary or yung tatag natin excess kung minsan. Open fire stove, kasi thermal efficiency of A, 3 to 11. Okay? Open fire. So, an example ng open fire, yung sa Boy Scouting, meron tayong 3 stone stoves. Or minsan, tiyatali lang yung patch squad sa kahoy din. Susindihan na sa ilalim. Thermal efficiency of stove can be increased by insulating the stove. Rise as stove boils 2 liters of power per subsequently evaporated. Ang answer is 9.2. Thermal efficiency of 1.2 kilowatt biomass stove is 15%. So ano daw yung fuel consumption? So answer is 1.6. So may sample problem dyan. Sundan nyo na lang yan. Part of stove or a furnace where combustion of fuel takes place is firebox. So firebox ang tawag doon. Kung saan nyo nilalagay yung fuel doon sa sumisindi. Kung minsan combustion chamber, pwedeng tawagin. Pero mostly, tumatawag yan ng firebox. Sa furnaces, ganun din. Meron din siyang firebox. Okay? Then, recommended angle for inclined metal grate. So, pag nag-incline na grate tayo stoves, yung mga tinatawag nating step grate, yan yung incline grate 45 to 60. So, pag naglagay kayo ng ganyan, dapat 45. Para pag inalaw nyo, i-slide lang yung fuel. So, pag 60, mas mabilis yung slide niyan. Okay?
Kasi konting galaw niya lang yan, slide. Paglagay nyo, may slide na kaagad. Kaya lang later on, mag-perform yan doon sa ilalim ng peaker pag hindi tama yung angle. Okay? Peaker bed of fuel. Indicator of amount of fuel in direct stoves is converted into us is what we call burning efficiency. So ano yung burning efficiency? Pag nilagay mo yung fuel at nung matapos ka magluto, naglabasan yung mga uling, mababa yung burning efficiency. Kasi ang indicator yan sa fuel eh. Pero pag sabi mong stove efficiency or furnace efficiency later on, yan yung mga dahil sa mga heat transfer losses. Okay? So, ibig sabihin, ang heat transfer losses mo, malaki yung na-loss. So, kailangan yung insulate yung stove. Okay. Then, recommended angle for inclined metal grate is 45 to 60. Natanong na rin to. Then, next is power output. Power output of an aggregate part multiple stove can be increased by providing a large connecting panel for the potholes. Okay? So, ibig sabihin, mas marami siyang magagamit for firing. Heat energy content of coconut shell charcoal is 78. Fuel blocks produced through simple compaction of biomass, usually plant residues, what we call densified briquette. Okay, yun lang yung question na available dito. Okay, so pwede na yan. Unless may gusto pa kayong itanong, then lilipat na tayo sa biomass furnace. Then, biomass furnace na tayo. Hindi nyo ba napapansin itong lecture sa inyo is directing towards technology? Hindi lang principle, mapunta ka sa technology. Kasi hindi nyo mababali yan pag hindi kayo pumunta doon sa physical kung ano magiging mangyayari doon sa ini-studian nyo. Kaya direct siya papunta sa technology para mas madali nyo maintindihan saan ninyo ma-apply yung tinatawag nating mga different technologies sa energy or other subject matter. Next na tayo, biomass furnace. Bibilis na to kasi halos related na sa kwan. Nakita na ba dyan, ma'am? Yes, sir. Nakikita na po. Okay. So, next. Biomass furnace. So, biomass furnace, medyo malaki-laki to. Dryers, application, mga dehydration, steam generation. So, mga furnaces to na ginagamit natin sa agri and biosystem engineering. So, biomass furnace. So, pag sinabi naman natin biomass, siyempre, alam niyo na yung biomass galing sa living matter, plant or animals. So, mostly dito ngayon, dahil sa thermal lang application, so kami natin ginagamit dito sa plant residue o mga agri-residue as a source of energy to produce heat for, say, drying or for other applications. So, makita natin yung mga furnaces. Marami naman mga designs ng furnaces actually. So, iba, pinipellet nila muna yung fuel before gamitin. Kasi pag pelleted, well-controlled yung kwan. Pati moisture content, control yan. Nakapack na yan yung mga fuel. Pero pag raw mat, so magbabago yung mga environment condition, tag-ulan, tag-init, yung mga ganon. So, yung moisture content, minsan nahirapan tayo niyan. Nagbabago lahat yan siya. So, because nga meron tayong tinatawag na hygroscopic properties ng material. So, this is an example of furnace. So, conversion sa heat system. So, commercially available. So, makikita ninyo. So, you can design na equipment like this later on pag kayo na yung nag-practice. So, siyempre, may understanding kayo. Baka na naman sa material science, sa combustion, etc. So, yung mga ganon. Then, ito pa. Kung risers naman, meron kang tinatawag na cyclonic, yung mga ganun. Okay? Then meron kang mga grate type. Yung iba, ini-spray yung ricer sa loob. Yung iba, kasama na rin yung boiler at saka furnace at the same time. Doon na lang para ma-maximize yung energy.
So maraming klase ng designs ng mga furnaces, pero ang furnace, biomass furnace, ang use niyan is to burn biomass as much as possible, mataas yung efficiency, then mas convenient, mas okay, well controlled, mas okay. So benefit and limitation uses of biomass with ordinary waste material as well, thereby eliminating waste disposal problem. Renewable energy source, which is available year-round. So yung ganda nun. Yung greenhouse gas emission. So ito, iniingatan to ngayon. Kaya pag nag-usap-usap ng tatawag ng mga furnaces of biomass, isa sa mga concern yan is CO2. Kaya nga nag-ship yung iba sa gasification. Kasi pag sinabi mo direct combustion, katulad nitong mga furnaces, direct combustion to. So, ang mangyayari dyan is, siyempre, may mga CO2 emission. Gusto natin yung reduction ng CO2 emission. Kaya nagsiship iba sa gasification na tinatawag. Then, fuel sources locally available. So, andyan lang yung fuel. Siyempre, pero pag dinesign natin to, furnaces, o kung ano man dyan, na gagamit ng biomass, ang tanong dyan is, available ba yung biomass? Sustainable ba yung project o hindi? Kasi kung di naman sustainable, hihinto yan. Ibig sabihin, after 3 months, hinto na yung wala ng fuel, maghintay ka na naman ng harvest season para magkaroon ka naman ng has or magkaroon ka ng kung anong fuel na gusto mo ilagay dyan. Okay? So, may mga benefit, may Yun nga lang, kailangan natin ng cost pag sinabi nating mga renewable energy kasi siyempre, magagawa ka ng malaking machines unless mapapareduce niya kung appropriate technology, using mga locally available materials, doon yung magiging challenge diyan sa ating mga agri-engineers. So, titingnan nyo yung mga ganong aspect kasi hindi lahat kayang bilhin sa mga community na kung saan kayo na-assign. So, kung mayroong available resources, even yung labor to build or construct, dapat meron kayong masusource out na ganon. So, uses of biomass furnace, so makikita nyo, no? So, grain dryer for dehydration. So, ito yung mga inumpisahan kong biomass furnace, mga inclined grate, no? Mga biomass furnace before. Okay? So, isa lang yung ginawa. Then, maya-maya, nagustuhan ng pan. So, sila na gumawa. So, tinuturo na sa kanila kung paano gawin. Okay? So, maraming application, poultry heater, water heater, fryer, kasi kailangan natin ng heat sa agriculture. So, primary processing. So, kailangan na natin ng heat. Then, pag pumasok ka pa sa secondary processing, which is yung food processing, kailangan mo pa ng more heat dyan na para i-process yung food. So, ito naman, isang furnace na ginamit sa Tugigaraw to. Alam ko, Tugigaraw to yung shot nito. So, makita ninyo, Pora dryer, yung recirculating dryer. So, yan yung furnace na yan. Okay. Then, meron tayong tray-type cabinet dryer. So, meron tayong biomass furnace na pwedeng gamitin dyan. Then, meron tayong source for power generation. So, ito, yung mga coconut husk, pinufuel doon. May boiler yan. For, yung boiler na ginagamit yan, tinatawag nating water tube boiler. Kasi may dalawang klase ng boiler, fire tube at water tube. So, later on, mapag-usapan natin yan. So, ito, ganun din yan. So, power generation ng rice husk. Okay? Somewhere way back mga 80s to 90s. In Iloilo to power generation. Cyclonic furnace to. Ang ginamit yan for generating electricity. So, yun. Then, may furnaces pa tayo sa sugarcane bagas or mga sugarcane process. Okay, this is in Negros. So, makita nyo, pinipid yan. So, may boiler dyan sa loob. Yung boiler na yan, nagsusupply ng steam sa sugar mill. Okay, kailangan nila yon. Pag naggagawa ka ng sugar, ikaw mo, crystal. So, evaporate mo yun. May evaporator dyan sa loob. So, yung evaporator, yun yung kailangan gumagamit ng heat. So, yung furnace, yun yung mga applications niya. So, kung may understanding kayo, madali nyo ma-mention. Ito gamitin natin. Pwede naman gamitin yan So, kung wala kayong mabibili niyan, magdi-design kayo. So, ito locally manufactured lang to. So, design lang din naman ng local people. Sa Negros to, Oriental. Then, sources of biomass fuel. So, meron tayong sources. So, carbonaceous material derived from living plants. So, may carbon kasi, karamihan naman may carbon yan. Sources, tree, trunks, branches, etc., forest residue, twig, bark pit, sawdust, wood shavings, sawmill, mga sawdust, then grasses, switchgrass, talahib, etc. Marami pang mga
agricultural crop residues, stocks, straws, scraps. So kung makikita nyo, ang dami ng tinatawag nating biomass. So kung minsan hindi naisip lang natin, ba't hindi natin magamit yan? Nandiyan lang naman nagkalat yan. So kailangan ng innovation, kailangan ng innovative ideas para magawa yan. Okay, so mga animal waste, so poultry manure, feed waste, municipal waste, ito ngayon yung challenge. So ito yung sinusolve kong challenge ngayon. Municipal waste, yung mga market waste na yan, at saka yung mga plastic na yan, etc. So ito example ng mga biomass, web pellet, food chips, coffee husk. So makita nyo naman na yan, di ba? Ito yung pit na tinatawag. So kung ano doon sa area ninyo, so pwede nyo magamit yan. Kung saan kayo ma-assign later on. So magagamit yan. Kaya lang mababa nga yung heating value. Pero ano kung mababa heating value, kung yan ay considered waste na. O kung i-utilize niyan, mas maigi. So rice straw, isa pa, rice straw pellet, sliced wood, mga shredded straw, yung mga ganun, wood chunks, mga corn stalk sa kanto. Dito ko nakikita sa kanto sa gawing Pangasinan, northern part ng Luzon. Ang daming ganyan. Okay, na ano ba dapat magawa natin dyan? So, yan yung mga example sa mga biomass. Poultry litter, sa poultry na yan, okay lang din yan. Siya din coconut shell. Then, meron tayong mga coffee hull, sunflower hull, cotton chintras, etc. Okay, so ang dami ng waste. Okay, like this one. Pagpunta ka ng dagat dyan sa NLEX, so kita mo yan pag tag-harvest. So, marami sinusunog lang dyan. So, anong magagawa dyan? So, yung rice straw biomass burning, okay, kita ninyo. So, may purpose naman yan. Kaya lang kung magamit nyo to as energy, mas maigi. Then, ito yung sa Pangasinan. Okay. Pag dumaan ako, nakita ko, sabi ko, sayang, hindi man lang na-process. Pero kung na-process yan, magagamit na fuel. Then, pag nagamit nyo fuel yan, anong maganda yan? Pwede nyo gamitin pang patubig. Okay? So, itong mga waste niya, pwede nyo gamitin para magpatubig ng taniman. Pwede yan. O mag-run ng cornmeal, pwede yan. Okay? Pine bagas, so makita ninyo sa mga boiler ginagamit. Maganda kasi ito, mga sugar centrals, yung kanilang waste, ginagamit na rin nila. No? So, yung mga sugar cane trash, so karamihan niya, sugar cane bagas, no? Ginagamit para sa boiler. Okay, so ang dami niyan para sa then, properties of biomass fuel, well, bulk density, moisture content. Pag ito, alam niyo naman na yan, moisture content, siyempre, mas mataas moisture content, medyo may problema. Pag bulk density, madidesign nyo kung ano kalaki yung combustion chamber or ano man dyan, kasi may bulk density ka. So, this one, so makikita ninyo, may mga luber siya, pero may heat exchanger sa loob yan. So, lahat ng init, ginagamit nun sa dryer. So, wala kang magiging waste heat. Okay, so pinapapasok mo yung hangin dito, tapos pupunta doon sa dryer. So, yung katawan yan, yung hot air, na ginagamit for drying at the same time doon sa mga heat na nire-release ng biomass. So, makikita ninyo ganyan. So, ito yung kanyang hopper. So, may screw feeder siya, etc. So, bulk density, ito. So, information. So, kung wala kayong information yan, mga angle of repose, bulk density, siyempre, mahirapan tayong mag-design, okay? So, i-test nyo na ang quad. Mag-proof of concept kayo testing. So, gumawa na lang kayo ng simple experiment para makuha nyo yung mga angle of repose. So, yan. Bakit kailangan nyo yung mga dito sa mga hopper bottom o yung mga quad natin, mga container ng mga fuel natin. So, madi-design nyo properly if you know this information. So, mayroon na yan. Magamit nyo yan. Then, kung wala dyan, maghanap kayo sa mga available literatures at dami niya. Kasi pag nasa design development kayo, kailangan nyo ng information. Okay, so this one is an example. No? So, kita nyo, dryer yan siya. Sila lang gumawa niya. Okay. So, at least magamit nila. Then, approximate analysis. Na-mention ko ito last time, kahapon. Ano yung approximate analysis? Yan yung magsasabi sa inyo ng tinatawag na as content, yung tinatawag natin na carbon, fixed carbon, saka yung volatile matter. So, lahat ng fuel may kanyan, may approximate analysis. Then, in addition to that, may ultimate analysis din. Yan ang magsasabi sa inyo ng carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Doon sa material, saka yung calorific value is the heat content, ilan yung energy content. So, those information, ginagamit natin pag nagdi-design tayo ng mga thermal systems. Okay? So, yun yung mga information na kakailanganin nyo later on. Then, meron tayong approximate analysis.
So, dito, makikita nyo na yung kailangan nyo pag nagde-design kayo. Kapag taas pala ng as content yan. Which is true naman eh. Pag pumunta ka sa kahoy, ang baba lang. So, hindi gaano problema yung disposal. Dito, kailangan nyo ng disposal, proper disposal ng mga burnt paddy husk. Okay? So, meron dyan. So, makikita ninyo. Actually, may marami pang mga biomass information tungkol dito. No? Ito lang yung ilagay ko dyan. So, ito yung may calorific value. Kung sabi natin calorific value, yan yung mga, ang tawag dito, yung energy content available. So, kung may 1 kilo ka, 3,000 for rice husk. Pero pag corn cobs, ito naman yung kanyang energy content. Okay? So, calorific value. Ito yung sinasabi ko kapon na dulong equation saka yung Bowie equation about heating value. Kung wala kayong value na heating value na makuha ang info, pag alam niyo yung carbon, hydrogen, oxygen at saka sulfur ng isang material, ng isang biomass, substitute nyo lang dito, makuha nyo na heating value in kilojoules per kilogram. Si Bowie, ganun din yan. Person yan eh, sila nag-develop ng equation. So, naging popular, in-accept. So, ito na yung ginagamit natin. So, kung may info kayo nito, wala kayong info niyan, actually, mayroon namang diretso na lang na pagsabing biomass, o ito yung heating value. Kung gusto nyo sigurado, kuha kayo ng sample, padala nyo lang sa mga testing center, mga laboratory. So, ganun nga ginagawa namin. Pinapadala sa DOST, padala nyo yan dyan. Then, makuha nyo na information. Okay. So, ultimate analysis of some biomass fuel. So, makita nyo CHON saka sulfur. Yan yung ultimate analysis. Pag pumunta kayo sa sa source talaga, marami pa yan sila na mga different kinds of fuel na pwede nyo makuna ng tinatawag na ultimate analysis or yung chemical composition. Then, as properties. So, na-mention ko na as properties. So, na as properties, kung marami siyang as, so makakaroon ka ng problema dyan. Pag yung as niya hindi nyo alam yung mga softening temperature, yung mga ganun, melting temperature, minsan yung as nagbe-melt. Okay? Sa init dun sa loob ng furnace, mainit siya magme-melt. Pag ang boiler ninyo is fire tube, so papasok yan doon sa boiler, sa tube. Then later on, magtataka kayo, umina na yung steam na nang-generate niya. Kasi hindi natin alam yung mga tungkol doon. Kaya, so pag pipili kayo, then checkin ninyong maigi. Ganun yan siya. Then size of fuel, siyempre, iba-ibang sizes, iba-iba din yung panyan. Iba-ibang fuel, iba-ibang sizes. Like corn cobs. So pag corn cobs pinuel mo, medyo malalaki, kailangan bang i-crush yan. So ika-crush nyo muna. Okay, pag sinabi naman natin rice husk, maliliit, di ba? So pwede ba yan? Anong klaseng furnace ang pwede dyan? Or pag sinabi natin sawdust, nako, mas mahirap sawdust, masyadong maliliit. So anong klase? Iba dyan, ini-spray na nila. Okay, kasi pag great type lang yan, hindi makalusot yung air required for combustion. Di magtataka kayo, usok ng usok, ayaw naman sumindi. So may mga ganun yan eh. Then combustion stoichiometry. So what is combustion? What is complete combustion? So combustion, so magbaburn yung biomass. Pag complete combustion, lahat na turn into carbon dioxide, is burn to carbon dioxide. Complete yun siya. Ibig sabihin, ang lalabas doon, as na siya. So yung stoichiometric air required per fuel, binigay niya. So ito yung stoichiometric air. Okay? So nung stoichiometric air required to completely burn yung biomass, mai-convert niya into as. Walang matitira. Okay? So ilan yung air na yon? Pero makita nyo, kilogram of air. Hindi naman sir kinikilo yung air eh. So kung convert niyan sa density, kung mainit siya o malamig, edi siyempre may density yan. Pag na-convert niyan, yan ay cubic meter. So kung binurn mo siya for 5 hours, i-divide nyo, yun yung amount, cubic meter of air per hour. So pupunta ka sa blower supplier or fan supplier, din sabihin mo, kailangan ko ng ganito. Ganito yung pressure. Kasi nga makapal yung fuel doon sa loob. So dapat may pressure kayo na masasabi, then airflow. Then isusupply nga sa inyo. Then you are delivering the right airflow. Pero kung hula-hulaan yun, mahirapan kayo dyan. Kasi sometimes mahina, sa malakas. So, hindi mahirapan tayo.
Then, percent excess air kung ilan. So, meron naman dyan, percent theoretical air na tinatawag. Then, ito yung naman tayo, fuel, air, and heat. Sabi ko, ibaburn ninyo. So, ito sa chemistry of combustion, direct combustion to. So, yung carbon present doon sa fuel, tas sa oxygen, sa air, so magre-react yun during thermal decomposition. Ang byproduct niyan is CO2. So kaya nga pag maraming CO2 sa atmosphere, sabi natin nagkakaroon ng global warming. So magbabawas tayo ng CO2. So ngayon, hindi na uso yung pa-offset. Yung sabihin mo, ito gagamitin ko para mabawasan. Pero actually, hindi pa rin nababawasan. Kaya nga yung tinatawag ng carbon sequestration, yun yung pagbawas. So wag ka mag-release ng CO2. Okay? Kasi pag hindi mo ginamit to, okay lang. Pero gagamitin din ng iba, halos ganun din. Yan, okay? So meron tayong guiding principle sa combustion. Efficient burning of fuel can be maximized its utilization. So, etc. Nandyan yan, nandun naman sa kuha ninyo. So, ang efficient combustion can be achieved by providing furnace with sufficient supply and proper mixing of air. Okay? So, ano ngayon sa combustion? Kailangan na air, heat, at saka fuel. Dapat mainit siya sa loob. Dapat yung air may lagay mo, mas mainit, mas maigi. Kaya lang, mahirap mo ilagay yung mainit na air. So, kung may technique kayo, may ilagay yung mainit na air during combustion, mas maigi. Okay? So, dapat walang CO. Ang lumalabas lang is CO2 kasi yun na talagang efficient combustion. Pero pag naglabas ka ng CO2, naglabas ka ng CO at hindi mo binurn, yun ang problema. Kaya nga sa gasification, magpuproduce ka ng CO para maburn mo. Okay? Marireduce yung CO2. So, ganun yun siya. Pero kung ilalabas mo lang yung CO sa atmosphere, wala, mahina yung furnace. So, yun yun siya. Yung preheating of air can be improved. Then, this is the furnace. Then, classification of air, meron tayong primary, meron tayong secondary air. Okay? So, na-mention ko na sa inyo yan. So, hindi natin daanan yan. So, secondary, nilalagay doon sa combustible gas. Primary, ginagamit doon sa fuel itself. Okay? Para magkaroon ng combustion. After nagkaroon ng combustion, na-release yung mga volatile gases. So, para masindihan ng maigi yun, dadagdagan nyo ng air. Kasi, pag walang air dyan, maski na-release yan dyan at insufficient yung air, yung iba yung gases, hindi yan sisindi. Diba sabi sa inyo, kailangan may air. In gaseous form na siya. Kaya, hindi pa rin yan sa sisindi, basta hindi nyo naluan ng air. Yung iba sumisindi dahil sa paikot niya, sa environment niya, may air. Pero yung iba, lalo dyan yung sa loob ng fire na nagbe-burn, yung mga gases dyan hindi na sumisindi. Nare-release lang yan palabas. So to improve that, kailangan mo secondary air. So in-emphasize ko lang sa inyo na gano'n. So ito yung example ng furnace na portritan na ginagawa namin last time. Then ito para sa furnace din yan, rice as furnace. Para sa Mindanao to sa gawin ng Davao. Okay? Then, biomass furnace component. So, meron tayong feeding, meron tayong combustion chamber. So, ito yung combustion chamber or firebox. Ito yung feeder. So, isusupply yan using screw. Pipid yan doon. Then, meron kang heat exchanger. Kasi sa mga grain dryer, pag walang heat exchanger at hindi tama yung firing dito, mabaho yung palay. So, maraming magre-reklamo, especially mga farmers. Sabi nila, baho naman ng palay na nag-dry dyan. Miller, yun na. Sabi ng Miller, okay lang yan kasi pagdaan sa rice mill, wala naman yan. Pero minsan sumasama pa rin sa bigas. Okay, so kailangan ninyo ng ganyan. Then mga information. So, siyempre may bucket elevator ka. So, di-design ka rin ulit. Di ba? Dami nag-design ng mga agri-engineer. So, may bucket elevator. Mabibili nyo yan actually lahat. Kung gusto nyo bilhin lahat, mabibili nyo na lang yan. I-orderin nyo. Kaya lang, malaki yung cost. Problema, pag hindi nyo mabili, so, mapipilitan kang gumawa. So, pag gumawa ka, magdi-design ka. Okay? Or magpagawa ka na lang. Ganon. Kung hindi mo na nga makuha, may marami pang gagawin. So, ganon yan siya. Okay? So, air supply unit. So, yung air na ipapasok mo, dapat pagpasok ng air na sa fuel, lahat ng pinasok mo, dumaan doon sa fuel. Kasi, pag hindi siya dumaan sa fuel, sinupply mo yung air, anong mangyari dyan? Hindi, escape lang yung air mo dyan. Tataka ka. Wala namang kuwan. Ayaw naman sumindi. Laki-laki naman ang nilagay yung air supply dyan. Paano? Hindi naman dumadaan doon sa bed ng fuel. Parang gano'n lang yan Yung as removal, kung minsan, hindi nyo na ma-continuous yung operation, nag-plug doon sa loob.
So, kailangan nyo ng ash removal properly designed na pagka-burn niya, matatanggal niyo yung ash. Pag hindi, magkakalagyan doon. So, may mga properties yung then, heat exchanger yung kailangan nyo. Flue gas outlet, okay, yung lalabasan ng flue gas. Kasi pag hindi nyo na palabas yung nag-burn na usok doon o yung nag-burn na gases, may CO2 yun eh. Pag hindi nyo siya na completely na palabas at may naiiwan doon sa loob, then lalabas yan na pahinain niya yung heat transfer coefficient ng system mo. Magtataka kay bakit naman hindi dumami yung steam na dapat mo ma-produce, or kung nagbo-boil ka hindi mo ma-boil sa dati kasi nga may mga clogs na, so yung CO2 naiiwan doon sa loob. Yung CO2 kanyan yung heat transfer niyan bumabagal so kaya nagtataka ka. So, ganun. Then, fuel and handling unit. So, paano mo ipapasok? So, merong feeder, meron kang removal, meron kang elevating sorting layers. Okay, this is an example, no? So, nilagyan namin ng heat exchanger, yung existing na furnace, kasi bumabaho, sabi nila So, nilagyan ng heat exchanger. So, inayos. So, kita nyo yung feeder, pinipid pa rin yan doon sa loob. So, may blower pa rin dyan nag-supply. Then, you can see rice. So, dyan lang ipapatong ng kwan. Ibubuhos, then gradually ipipid na yan ng screw. So, screw feeder siya. Then, meron tayong gearbox. Then, meron tayong blower. So, yon. Then, classification of biomass furnace. Meron tayong fixed, moving bed, fluidized bed. So, according to type of grate, meron flat, step, incline, conical grate. So, these are examples. So, sabi ko sa inyo, iba-iba ang version ng mga designs. So, pili kayo or develop your own. Then, later on, yun ay expertise ninyo. Okay, as agricultural and biosystem engineer, then expand kayo sa other areas. So, natural draft, mechanical draft, na tinatawag single fuel, yung isa lang na fuel ang kailangan. Yung multi-fuel, maski halo-halo, okay lang. No? Meron ganon. Indirect with heat exchanger or direct without heat exchanger. So, sa rice, ito yung step grade. So, kung sa stove meron, sa furnace meron din. So, common to dati sa mga flatbed dryer. Kita nyo, kaya lang mahirap ang operation. Dito naman cyclonic, horizontal. So, revise or localized design ginawa namin nun. Papasok yan dito Iikot yan dyan, cyclone. So, from Australia yung technology before na nakita ko. Then, meron tayong incline grate ito. So, may heat exchanger. Horizontal pa yan. Kaya lang may problema between horizontal and vertical. Sa horizontal, minsan pag nainit ng todo, may mga access, hindi mo na ma-pan. Then spray type, ini-spray sa loob. So yung mga conskilled dati, yung may mga furnaces yan na ini-spray yung rice doon sa loob. Okay? Scancon furnace, naalala ko. So meron silang gano'n na ini-spray yung rice doon sa loob. Okay, so ito yung conical grate, somewhere in Dingle, Iloilo. Ito yung sa peel rice, ito yung sa peel rice din for reversible flow dryer. Ito yung DA na pinromote. Ito sa Mindanao, sa Carmen. Flat grate lang to kasi nagagawa sila ng tinatawag na sugar sugar pang coconut, coco sugar, no? So nagpapatulong kung paano gawin para ma-improve yung operation ng kanilang heating system sa pag-process ng sugar, coco sugar. So ito pa mga furnaces na gamit for bakery pero charcoal naman. Then metal, refractory bricks, then etc. Manual, mechanical, feeding. Type of combustor, meron tayong grate. Ganyan, grate type combustor. Meron tayong fluidized bed, pinalilipad yung fuel. So ginagrind muna yon. Pag grounded na siya, magaan siya, through pneumatic. So nagiging fluid yung So habang lumilipad yan dyan, sumisindi. Yan yung mga fluidized bed ng mga combustor. Then may mga cyclonic, yun naman yung cyclonic. Parang fluidized din. Kaya lang sa gilid dumadaan yung cyclonic Okay, cyclonic type furnaces. So design ng furnaces, you need physical properties, balik ka naman doon, heating value, then temperature doon sa loob, fuel bed. Okay? Temperature kasi doon sa loob malalaman mo na kung ano yung niya. So meron kang feeding, meron kang heat exchanger. Then volume change temperature time relationship. So ano to? Yan yung understanding na pag nilagay nyo yung fuel doon sa loob, after ilang seconds, ilang minute, lilit yung volume niya dyan.
So kung hindi niyo i-consider yan sa design, then magtataka kayo. Kasi meron yang ano katagal, ano yung change ng temperature, ng volume na change by 30%. So para pag nagpipid kayo, hindi siya magka-clog. So understanding them then air requirement for combustion. So ano yung air requirement, 'di ba? May stoichiometric air tayo. So pag na-compute niyo yung power output ng furnace natin, ilan yung air ang kailangan, then i-distribute nyo ngayon yung air na isusupply nyo. Then as properties, balik ka naman ng material of construction. Siyempre, gagamit ka na ng mga boiler plate. Kung puro metal, okay? Pag ordinary plate lang yan, sandali lang yan, ubus na. Kung stainless lang yan, tatagal-tagal naman siya ng konti. Pero kung mga stainless steel na mga high temperature like yung mga 300 series, so medyo tatagal siya. Saka maganda, kaya lang medyo costly. Then cost mechanism, control mechanism, yan. So yung mga temperature gusto nyo i-kuat. Kasi sa dryer, kailangan nyo ma-maintain yung temperature ng drying kasi ma-overheat, kakrack yung grain. Okay, ganun yung mangyayari dyan. So paano nyo kukontrolin? So may thermostat ka. So naalala ko noon tinanong din ako dyan kung paano gagawin. May technique ako sinabi. Ngayon, ina-adapt naman na yung paano nakokontrol yung furnace. Okay? So yun ang control mechanism. Guiding principle in designing. So basahin nyo na lang yan. Kung mayroon naman kayo dyan. Yung mga adequate door, fly ash, etc. Then burning efficiency ng different furnaces. So ito yung burning efficiency. Nakita ninyo ilang percent, mga up to 1 to sabi natin mga 5 na ito, mga 8% or 7% hindi na burn. Yun ang ibig sabihin niya dito. Kasi ito lang yung burning efficiency niya. Karamihan niya ng mga biomass furnaces. Kaya ang indicator niyan, pag nandun kayo sa field, din sabihin nyo, ay, may mga hindi pa pala na burn. So, ibig sabihin, burning efficiency niyan mababa. Ngayon, pag sinalat nyo yung furnace, medyo mainit-init dun sa wall, may loss yun, heat loss. Pero pag sinasalat nyo, wala kayong masalat na init gaano or maligam-gam lang, sabi nyo, maganda-ganda yung efficiency nitong furnace na to. Yun yung tinatawag nating furnace efficiency. Okay, furnace efficiency. Yung burning efficiency ng furnace iba. Then sizing up, siyempre heat requirement, overall thermal efficiency, calorific value ng fuel, so doon kayo mag-base, heat requirement for various agricultural systems. Ito. Okay, ito yung mga ginamit ko yung mga tunnel ventilated. Nag-design ako ng mga furnaces. Okay. Bakery oven, yan. Saka ibang mga data makuha nyo. So, mayroon kayong estimate, ganito pala requirement. Lalo na sa tunnel ventilated, hindi lang pinapalamig yun. May time yun na kailangan nyo ng mainit. Kung ma-consume din yun ng LPG. So, kailangan nyo ng mga sample ng mga furnaces. Then determine fuel feed rate. Siyempre, stoichiometric air, yung air required. Volume of fuel doon sa loob. Kasi kung maliit yung ito, magkaklag yan dyan. So kung ilang kilos yung papasok ninyo, dapat sufficient yung laki nito. Hindi naman yung malaking malaki, pero hindi naman yung maliit na maliit. Okay? Na magkaklag siya doon sa loob. Fuel bed area, yung area doon sa ilalim, yung grate. Okay? Area doon dadaan yung hangin So, ilan ba? Then, combustion chamber volume. Laki ng kanya. Then, heat transfer loss, heat exchanger requirement, design ng flue gas system, feeding discharge mechanism, yung mga ganon. Yun yung mga consideration dyan. So, you have useful formula, siyempre sensible heat. So, familiar na kayo dyan. Mass time is specific heat delta T. Okay, so yan. Then energy required for evaporation, lalo kung nagbabaporize kayo ng water, pinapakuluan ninyo, o nagbabaporize kayo ng sugar mill, di ba? Yung binabaporize muna yung juice. So pag nagbaporize yun, may certain temperature, then magkakaroon kayo ng tinatawag na crystals. Then ito example calculation, mayroon kayo dyan. Madami akong nilagay dyan na sample calculations. So, ito yung sensible heat. Ito naman yung latent heat ng water. Then, ito yung input, heating, evaporating. Okay? Then, yun siya. Power to heat is to. Power to evaporate is siya. Energy required for drying. Sa drying naman, iba yung calculation. Siyempre, ng demand. So, weight initial minus ito. Alam niyo ba to yung itong formula? Yan yung
weight initial, 1 minus MC initial, weight final, minus 1 MC final. Ito yon times nyo sa heat evaporization ng product. Okay, doon sa grain. Then, makuha nyo na yung energy demand sa drying yan. So, kung meron ka ng makukuha mo na rin yung fuel consumption. Fuel to be fed. Ilan yung gagamitin mo. So, QT, yung parang required mo to heat evaporation ng fuel, then efficiency ng furnace. Then, airflow requirement, ganun din yon. Okay, so meron kang fuel consumption rate, ilan yung specific stoichiometric air. So, makuha mo ng airflow. So, pag may airflow ka na, ito yung mga stoichiometric air, meron ka ng fan. Masasabi mo ano kalaking fan or blower ang gagamitin para sa furnace. So, yung pressure naman, depende sa fan. Yung area of the fuel bed, may fuel consumption rate ka, may burning rate ka ng fuel. So, ito naman yung burning rate. Saka yung mga grate area requirement. So, ma-solve nyo na yung area ng bed. Okay. Yung volume ng combustion chamber, ito naman. Power input over specific combustion. So, yun siya. Pero pag nagawa nyo na yan, ang gagawin naman sa sunod is, siyempre, ini-evaluate ninyo, tinitingnan ninyo. I-adjust nyo na yan. Biomass furnace performance evaluation parameters, pag nag-evaluate ka ng startup time, operating time, fuel furnace efficiency, burning efficiency, na-mention ko na sa inyo yan. So, ito yung formula niyan. Then, ito yung sa furnace efficiency, burning efficiency. So, may sample naman dyan sa inyo, yung heat output ng furnace, specific burning rate ng furnace, yan yung mga sample. Okay? So, ano yung definition ng heat output at heat input? Yung heat input, yun yung pinasok mo in terms of fuel. Yung heat output, yan yung labas doon sa furnace. Kung air lang yan, kung air siya, may temperature, kaya di magagamit. Ilan bang air pumasok, ilang cubic meter per hour. So, meron kang temperature doon. So, makukuha mo na yung heat output mo. Okay? So, ganun. Then, manpower requirement, ilang tao. So, kung pwede dyan na pagka-load pagka-set iwanan ng tao, okay. So, yung mga ganun. Or kailangan ba may nagpipid, may nagbabantay. Then, temperature profile, saan mainit gawi, saan yung iba-ibang points dun sa furnace, mga temperature profile. This is an example, maliit lang ito ginawa namin for bioethanol. Okay, gusto namin studihan yung bioethanol. So, ilan yung consumption. So, ito yung biomass furnace. So, ito yung analysis niya. So, calculation. Hindi naman ito mahirap pag nilagay nyo sa computer. Excel nyo lang to. Every time ka may kausap, i-plug in mo lang yung gusto niya. Maglalabasan lang naman yan. Then, nasabihin mo, ito. Yun kasi sa mga clients. Kung may mga clients kayo sa profession, ganun yun. Magtatanong sila. Ilan ba yung, anong kalaki ba yan? Ilan ang consumption yan? So, ipa-plug in mo lang yan dyan. Pagka-plug in nyo. So, mayroon na kayong information. Pag wala kayong maibigay na information even sa boss nyo later on, mahirapan kayo makakuha ng katawag na pwede kayong mag-step up ng position. Okay? Dapat nasa sagot nyo. So, burning efficiency, kwanto mga terminologies, no? And so on. Wala na. Kung may tanong kayo, edi ready naman ang sagutin. Kung wala pa yung tanong, didiretso tayo dun sa Sir, may question po dito from Ay, salamat. Sige. Sheena of CMU. CMU. Sige, Central Mindanao University. Sige. Ang tanong po ay, pwede po bang gamitin ang furnace sa infrared catalytic gas brooder in exchange sa LPG? Sandali. Ano yung tanong mo? Hindi ko napaintindihan yun. Furnace? Sabi po, pwede po bang gamitin ang furnace sa infrared catalytic gas brooder in exchange sa LPG? Yung sa tawag dito, yung nakatry na ako dyan. It's an LPG, yung para magpainit yan sa brooder, di ba? Parang ilaw yan, pirma, kumakuha yan, pumipesto sa mga brooding area. Sinubukan namin yung gasifier kasi gas din yung LPG gas o gasifier. Hindi kaya ng gasifier, Pero kung furnace gagamitin mo, hindi mo ipapasok doon. Ang requirement kasi doon yung gas Yung sa may catalytic one na yun na sinasabi nyo, yung para sa infrared heater.
Hindi yan doon pwede kasi ang gagawin mo na lang kung gusto mo ipapalit, magpapa-boil ka ng tubig, tapos yung tubig mo, ibo-boil mo. So mayroon ka parang pipe na dumadaan siya. Ang isa naman ginawa ko sa tunnel ventilated, meron akong air duct na malaki. So meron akong heat exchanger kasi hindi may madadirect yung flue gases doon sa loob ng tunnel ventilated. Di ba bang lumalaki yung mga yung mga kite, habang lumalaki yun ilang weeks ngayon, mga 2 weeks ba yun, parang magbo-brooding ka pa parang ganon. So ginagamit namin air na may mga butas. Okay, may butas yung duct na ganon, tapos pasok mo dun yung hot air, so iinit dun sa loob ng kwan. So ibababa mo lang kung ano kataas yung yung duct na yon. So pwede yung furnace, pero may heat exchanger ka, pero tatanggalin mo na yung kwan. Hindi mo maipo-fuel doon sa sinasabi nyo. Kasi gas din dapat i-fuel doon yung mga ganong infrared heater. So ginawa namin noon, gasifier, ang tinry namin. Okay? So tinry namin gasifier, hindi niya makakayanan, iba yung init ng, alam niyo naman heating value ng LPG, nasa 11,000 kcal per cubic meter or per kilo. Yung sa gasifier, biomass gasifier, ilan lang. Nasa 1.5 lang O then laki ng diferensya. Hindi siya magra-radiate, hindi niya kaya. Sa furnace, babaguhin mo yung system. So may air duct ka. Sa ibang country ginagawa nila yan using pellet kasi control na lahat Pellet yung fuel, then meron silang air duct, hihigupin ngayon yung init doon, saka doon ibubuga sa loob ng poultry farm. So may brooder site. Ewan ko kung nasagot yun. Pero sa akin, gano'n yan. Yes, sir. Okay daw po, sir. Thank you po. Sige. Next Hello, question. sir. Ayun, Yes, sir. Hello, sir. Good morning po. Sino nga? Sir, Carlo Pietro, sir, ng USEP po, sir. Yusef. Sige, dadaan na po yan. Sir, nakapag-order po kami kasi before nung product mo na gasifier. Tapos, ask ko lang po, sir. Stove ba yung sabi mo? Yes po, sir, yung gas stove. Stove. Hindi akin yung sana ko yun. Okay pa. Ask ko lang po, sir, kung pwede ba yun gamitan ng charcoal briquette po. Kung charcoal briquette, ibig sabihin, gagawa ka ng briquette from wood. Wood charcoal, i-briquette mo pa. Pwede po ba yung gamitan? Pwede naman, kaya lang malaki yun. Kasi iba yung heating value ng wood charcoal Kaya ang diameter lang dapat mga 10 cm. Gumawa na ako nun sa Indonesia, yung maliliit na kwan. Pang wood charcoal So yung wood charcoal, ilalagay mo, maliit lang yung kwan yan. Mga 10 cm lang yung diameter. Alam ko dyan, nasa 12 ata o 14. Masyadong mainit yan. Tapos pag niloadan mo siya, masyadong mataas. So, mas mababa yung gasifier. May fan din siya. Bumublo pa nga Yung iba nga, hindi ko lang pinakita sa inyo Bumublo pa yan siya. Pwede. Kaya lang, maliit yung diameter. Habang lumalaki diameter kasi, lumalaki yung power output. Tapos yung heating value mo naman, dahil charcoal, mataas. So, isa pa dyan, yung cylinder dyan, pag hindi siya talaga high temperature resistant, madali lang yan matunaw. Ganon. Pwede kung gusto mo. Hinaan mo lang. Kaya lang, mataas yung stove mo, yung charcoal mo sa ibaba, hindi na maganda yung pag-cook mo. Kasi pag charcoal, mostly parang parang anong tawag dito? Parang radiation. Mostly radiation. Okay po, sir. Thank you po. Okay. Any more? Wala na. Eto, sir. Sige. Sige, bigay mo. NMSU po ata to, sir. Naka-direct message. Kung anong process po gagawin sa human waste or fuel po? Biolatrine. Yung biolatrine, yung parang biogas. Ginagawa naman nila actually sa China yun Sa China kasi pinunta namin doon sa Solar Energy Research Institute. May mga biogas din sila doon. Yung biogas nila nasa commune. Pag commune, ibig sabihin, isang digester na malaki, lahat ng mga waste, papasok yan doon. Tapos nakakuha sila ng gas.
Ganda nga, malinis eh. Kasi yung gas na lumalabas doon, pinifilter. May automatic filter sila doon na maliit na pan. Okay? Tapos may mga filter sila na made of kung ano yung para matanggal yung mga sulfur. So pasok doon sa pan, sa stove nila. Then nagagamit din nila for yung stove sila doon na parang rice cooker eh. Pero biogas yung fuel. So hindi ko na-expand pero pwede kung gusto niyo yung human waste, di yung biolatrine na tinatawag. Or isama nyo na doon sa kung may piggery or poultry, doon nyo na i-load. Parang gano'n. Pwede naman yan. Kaya lang, psychologically, syempre, maapektuhan ka dyan, di ba? Kasi waste ng human, tapos ginagamit. Pero pag kailangan natin ng energy, wala na yun. Wala na yung isip-isip na gano'n. Kailangan natin ng energy. Malinis naman pag lumabas. Anything? Meron pa ba? Sir, meron pa po dito. Yeah, yes, ma'am. From MSU, Liza. Sir, is it a good idea to minimize metal-to-metal contact as much as possible to increase the efficiency of a furnace? Metal-to-metal contact? Yes po. To increase the efficiency of the furnace. Hindi ko maintindihan yung metal-to-metal contact, pero the use of metal siguro. Ang ginagawa ko dyan para ma-increase ang efficiency ng furnace, syempre, una, sa inner chamber mo, dapat yung metal mo doon na matibay, di ba? Thermal resistance. So kung gagamit ka ng boiler plate, mas maigi. O gagamit ka ng kasayon, pero mas mahal yan siya. Okay? So mga high carbon steel yan sila eh. Then, after mo, noon, may space ako na iniiwan. Parang gap. Then meron akong cover. Doon dumadaan yung hangin na malamig. So, pipick upin niya yun. Tuloy-tuloy sa dryer yun. Kasi yung furnace efficiency, yung kanyan is losses mo eh. Losses mo sa walls. Dapat ma-minimize mo yung loss ng heat sa mga walls o saan man dyan. Then yung magko-contribute pa yan, yung burning efficiency mo. Kasi kung hindi mo nga na-burn lahat, siyempre input mo fuel eh. So, kailangan yung burning efficiency mo mataas din. Ibig sabihin, maganda yung pagka-fire mo ng fuel. So, lahat dumaan sa init, dumaan sa hangin. So, mag-ignite yun. Kasi pag hindi dumaan yung hangin doon, maski may fuel ka doon, hindi naman sisindi yun. So, pag dumidischarge na siya, lalabas na lang siya doon sa pan. Then, magko-contribute sa efficiency, da-drop yun. Pero other than that, yung surfaces mo, heat transfer loss yun eh. So, dapat ma-utilize nyo yung losses doon na ma-direct nyo doon sa dryer. Kung hindi nyo madadirect sa dryer, i-direct nyo pabalik nyo sa furnace, doon sa may combustion air, para mag-improve yung combustion efficiency, yung nando sa loob. Kasi kung malamig yung hangin nyo, igagamitin nyo doon, siyempre, hindi niya rin mababurn maigi yung kwan. Yung ano tawag dito, yung fuel. Kasi yung hangin na yon makakalusot na lang yon basta. Okay? Hindi niya mababurn maigi yung fuel mo doon. Lulusutan niya lang. Then, tataka ka bakit mababa yung burning efficiency. Then, pag mababa burning efficiency, magpapan yun, reflect yun sa furnace efficiency. So, gano'n. Pero yung metal-to-metal contact, hindi ko alam paano yung metal-to-metal contact na nasabi. Ano ba yung ibig mong sabihin dun sa metal-to-metal contact, Liza? Ay, wala naman siya, sir, comment. Wala sir, another question okay lang yun, from Mary of CLSU. Sige. Sir, pwede po bang gamitin din ang mga kitchen waste? Para sa? I think as fuel siguro, sir. As fuel or sa biogas, parang gano'n. Opo, siguro po. Ginagamit naman ng iba. Kaya lang yung energy content, yung gagas na makukuha mo, hindi kasi dami ng makukuha mo dun sa, dito, sa mga animal manure. So, pwede mo magawa. Pero yun nga, kung ano kadami. Kasi pag nag-design ka, gagamitin siya. Siyempre, may container ka. Yung digester mo, may size yan eh. So, depende sa ano kalaki yung digester nyo. So, alamin mo muna kung ilan yung gas na mapapalabas. Kasi kami noon, tinry namin rice straw sa Erie, sa Los Baños. So, chinap namin yon, tinalo pa namin sa animal dung. Okay, then nagpo-produce naman siya, kaya nang nagka-clog kasi nga hindi niya magaano ma-decompose. So, ipa-process mo pa ng maliliit para madali siyang ma-digest, parang ganon. So, marami pa rin gagawin. Pero possible siya.
mas maganda nga ang area, makuha nyo yan para later on. Eh di may contribution tayo sa community. So, possible yan siya kasi nga, nanggaling naman sa biological matter naman siya, di ba? So, katulad din yan ng igagasify nyo, hindi lahat din ng biomass magagasify nyo. Lalabas at gas, pero hindi madami kuminsan. May pinipili din siya na dami kung anong klaseng material para lumabas yung gas. Parang ganun siya. So, madidiscuss ko yun mamaya siguro sa gasifier part. Yan yung susunod dito. Oh. Meron pa? Parang wala na pong question. Wala na. So, pupunta na tayo sa questions and problems. So, ako naman magtatanong. Yes, sir. Then ako naman yung sasagot. Sige. Okay. Number 1. Okay na dyan, ma'am? Saglit lang po, sir. Okay. Share lang po. Number Okay na 1. po, sir. Okay. Number 1, solid carbonaceous material is biomass fuel. Biomass is generally lower calorific value of, yun din ba yun? Parnes yan, di ba? O, parnes. So, lower calorific value of less than 5,000. A bin has a dimension of 3 meter wide by 4 meter long, 6 meter high. Naman yung bin. How much rice kaya is required to have it completely filled? Answer is 7.2 tons. Which of the following is not a biomass? None. Which of the following is not a thermochemical conversion process of biomass? So, ang answer dyan, A, is direct combustion. Ang direct combustion is just thermal. Okay? So, yung mga furnaces natin na nakikita nyo, they are direct combustion system. Okay? Indicator of the amount of fuel in the furnace is burning efficiency. Then, performance, efficiency of a furnace based on the energy losses at its transmission on its wall and its opening, its furnace efficiency. If a furnace uses biomass with 4,000 kcal per kilogram heating value, how much biomass? This 40% efficiency is 1.25 kilogram. Ganun yan siya. Tatanungin lang naman kayo ng mga client o ng community. Ilan bang maubos niya na fuel? Furnace mo. O kailangan ko nito. So, dapat masasagot nyo na kagad. Ganyan yung practice. Indicator of the ratio of the amount of heat given off by the furnace is thermal efficiency. Performance efficiency of the furnace based on the amount of combustible material present after burning. Yung fuel is burning efficiency. Thermal efficiency of furnace is the ratio of C, the amount of heat delivered to the amount of heat available in the fuel. The next. Thermal efficiency of process furnace, A, 40 to 70. So, depende sa design of furnace. Type of process furnace that burns the fuel while it's being spread in circular pattern, cyclonic furnace. Biomass furnace is to be designed to provide heat for steaming lemongrass, etc. Then, anong plate gagamitin nyo? 10 mm thick boiler plate. So, minsan gagamitin natin thicker, no? 10, 12, mga ganon. Kasi pag gumamit ka ng 6 mm yan, yung manipis, madaling pumula. Pag ang metal pumula, then magkuha na yan, oxidize. Kaya yun ang mga danger. Tingnan nyo kung yan yung mga ordinary metal, tapos merong system, pumupula yung metal na nandun, then mag-oxidize yun. 1 week lang yun, natuloy-tuloy operation, wala na yun, una-una. So pag hindi siya pumupula, then yun ang maganda. Daan. Ganun yan siya. Then, burning efficiency of Rizal, 90 and less than 100. Furnace deliver, 2,000 kcal. Ang answer is B, 2.4 kilowatt. Type of steam boiler commonly used in food industry. Food industry is fire tube boiler. Yung fire tube boiler, for food industry, yung apoy nando sa loob ng tubo. Di ba yung boiler may pipe yon. Either tubig yung pumapasok, sa labas yung fire, or yung fire na sa loob, sa labas yung tubig. So ngayon, pag nasa ang apoy na sa loob, yung matawag dyan, fire tube, yun ang common na ginagamit sa food industry.
Sa mga energy or power generation, baliktad. Ang tubig na sa loob, ang sa labas is yung fire. Fuel back produced through process of compaction is char briquette. Heat energy content of coconut shell, 14,000. How many kilos? Ang answer is 78. Organic matter that develops a result of incomplete decomposition is peat. Okay? Sa kanyan, sa mga forest. Fuel black produced through simple compaction is densified briquette. Then, wala na. Lilipat tayo sunod. O, bi-break muna tayo. Anong gusto nyo? Break tayo 5 minutes. Sir, sige po. O, sige, 5 minutes lang o 2 minutes. Pwede na. Sige. 5 minutes, sir. 10 minutes. 5 minutes lang. Sige. Okay.